Habang dumadami ang ating edad, parang kasabay din nito yung pagdami ng mga alalahanin, di ba? Yung mga kulubot sa muka, yung katawan na parang unti-unting nangihina. Ito yung mga katotohanang nagdudulot ng takot sa marami sa atin. At ang malaking tanong, ito na ba talaga yon? Ito na ba ang hantungan nating lahat? Isang buhay na puno ng sakit, ng kalungkutan at panghihinayang? Sa ating pag-uusap ngayon, susubukan nating hanapan ng sagot ang mga tanong na yan. Pero bago natin baguhin ang kwento, kailangan muna nating harapin ang katotohanan. Kailangan nating kilalanin yung mga common enemies na kalaban ng ating mga senior, yung mga sakit na tahimik lang kung umatake. Una na rito, ang arthritis. Alam niyo yon, yung simpleng pagtayo lang mula sa pagkakaupo, parang isang malaking challenge na. Yung dating simpleng paglalakad, nagiging parusa sa bawat hakbang. Nakakalungkot kasi hindi lang katawan ang nililimitahan nito, kundi pati yung kalayaan mo. Pangalawa, sakit sa puso. Isa itong silent threat, isang malaking banta na madalas, walang pasabi, walang warning, nagdudulot ito ng takot. Hindi lang sa may sakit, kundi sa buong pamilya. At ito, para sa marami, ito ang isa sa pinakamasakit, ang pagkalimot. Yung unti-unti, nabubura ang mga alaala, ang mga pangalan, pati ang mga mukha ng mga mahal mo sa buhay. Yung takot na baka isang araw, paggising mo, hindi mo nakilala kahit ang sarili mo. Ang bigat sa dibdib, di ba? Parang nakakawalang pag-asa. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para baguhin ang kwentong ito? Paano kung posible palang magsulat ng isang bago at mas magandang chapter para sa ating pagtanda? So dito na tayo magsisimula sa journey natin tungo sa pagbabago. Ating alamin ang dalawang pinaka-basic na pundasyon para sa isang malakas na katawan. Ito ang mga unang hakbang para piliin yung mas maliwanag na landas. Napakasimple lang ng dalawang pundasyon na to. Una, tamang nutrisyon. Ang katawan natin, kailangan niya ng sapat na calcium at vitamin D para, maging matibay ang ating mga buto. At pangalawa, regular na ehersisyo. Hindi mo kailangan ng a-attend ng gym agad. Kahit simpleng paglalakad lang araw-araw, grabe, a big help na yan para manatiling malakas ang muscles at malusog ang puso. Okay, so malakas na ang katawan, pero hindi dyan nagtatapos. Tandaan, kailangan ding maliwanag ang ating isipan. Kailangan nating labanan ang mga challenges tulad ng lungkot, loneliness, at yung kinatatakutan nating paghina ng memorya. Tingnan ninyo to. Sa isang banda, makikita mo yung kalungkutan ng pag-isa. Pero sa kabila, andyan ang liwanag na dala ng isang isipang aktibo. Yung pagbabasa ng libro, paglalaro ng puzzles, o kahit pag-aaral ng isang bagong skill. Lahat yan ay parang ehersisyo para sa utak natin para labanan ang pagkalimot. Bukod sa malakas na katawan at isipan, meron pa tayong isang secret weapon. At ito ay ang lakas na nakukuha natin mula sa pakikisama sa ibang tao. Ang saya na dulot ng samahan. Sobrang importante nito, guys. Yung simpleng kwentuhan kasama ang pamilya, yung pagsali sa mga community clubs, o kahit pagvo-volunteer, lahat yan nagbibigay ng sense of purpose at mabisang panlaban sa depression. Tandaan natin, we are always stronger together. Okay, so inayos na natin yung diet, nag-e-exercise na tayo, active ang isip at laging nakikipag-socialize. Parang kumpleto na yung plano, di ba? Parang check na lahat sa listahan. Pero teka, may isang bagay. Isang super critical na bagay na hinding-hindi pwedeng kalimutan. Ano kaya yon? At dito na natin ibubunyag ang huling sekreto. Ang susit na magbubuklod sa lahat ng ating pinag-usapan. Ang sekreto para sa pangmatagalang kalusugan. At ang huling sekreto ay ito, regular check-up. Alam ko marami sa atin ang takot dito, pero ito ang pinaka-effective na paraan para ma-monitor ang ating health at maagapan yung mga problema tulad ng high blood pressure o cholesterol bago pa ito lumala. Tandaan, prevention is always better than cure. At dito napapasok ang pinaka-importante sa lahat ng mensahe natin ngayon. Lahat ng napag-usapan natin, itong mga tips na ito ay mga gabay lamang, okay? Walang tatalo sa payo ng isang medical professional. Ang doktor ninyo, ang best friend ninyo sa journey na ito. Please, wag na wag kayong mag-atubiling kumonsulta para sa tamang pangangalaga.
Thank you for watching, Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.